Magandang umaga sa lahat. Ito ba yung matatawag natin na the rise and fall of Diwata Paris Overload? Marami na nangyari sa buhay ni Diwata pagkalipas lamang ng ilang buwan ngayong taon. Masasabi natin na success story ito. Pero may mga nagsasabi naman na success to back to failure na kaganapan sa buhay ni Diwata. Kilala natin na si Dio Balbuena or alias ng Diwata nagsimula after dito sa pagpapares sa mga few months back pa. Meron itong pwesto doon sa Tulay, malapit sa Malobesia, yung sa Jokno Boulevard. Doon talaga siya nagsimula. At habang sa katagalan, nagkaroon ng exposure sa social media. And apparently nagkaroon ng interest yung mga tao para tikman ito. Sa unang pwesto niya doon sa Tulay, papansin natin noon before na talagang dinadagsa na. So parang barong-barong yun, tayuan. Tapos kanya-kanyang pila. Yung mga unang naging customer ni Diwata, ito yung mga drivers. Ang kaba ng Jokno Boulevard, ginagawang parking area yan. So mga driver na nag-aantay doon, may mga siguro driver ng galing Senate, sa Malobesia, o di kaya pati sa mga pogo sa area, doon kumakain. Pero dahil na-expose sa social media, nagkaroon yung interest yung mga tao. So unti-unting dumami ito. Nung dumami, meron na rin mga lumalabas na issue doon na clearing operation. Tapos dahil nag-impede ng traffic, kaya napilitan si Diwata na maghanap ng bagong pwesto. So ito ngayon yung sa video, ito yung bagong pwesto niya. Medyo more or less 300 meters away sa original na pwesto niya. Itong kuha na to ay sa few months back pa to. Mapapansin nyo, napakahaba ng pila. Ang daming tao talaga. Ang mga tao na kumakain dito may iba-ibang rason. Siyempre, una yung mga taong gutom na suki ng customer ng Diwata. Pangalawa, ito yung mga nagtitipid. Kasi yung area ng Pasay, maraming mga trabahante dito. May Malobesia. Andito yung Senate. Andito rin yung mga drivers na sinabi ko kanina. Yan, nagtitipid sa halagang 100 peso. Talagang sulit yung kain mo. Kasi only rice na, may pares ka, soft drinks, at pati sabaw. Pero ang isang uri ng crowding na pupunta dito, ito yung mga curious. Dahil na-expose sa social media, gusto nilang tikman. Dahil intriga sila kung ano bang lasa nito. So napakahaba ng tao nito. Mapapansin nyo, nasa daan pa dati ito. Pero unti-unting nagkaroon ng improvement yung lugar ni Diwata. Pati yung proseso. Nilipatan nila sa loob yung pumipila. Sa panahon ngayon, tingin ko, hindi na rin ganito kahaba yung pila. And baka nabawasan na yung mga pumipila kay Diwata sa iba-ibang rason. Alam naman natin na una, merong branch na siya na binuksan sa Quezon City. Pangalawa, baka nga valid yung sinasabi ng iba na hindi naman masarap at saka wala ng return customers. At saka pangatlo, siguro unti-unti na rin nagda-die down yung tinatawag natin na popularity or hype ni Diwata sa social media. Or pang-apat, dahil na rin sa mga dumadami na kopera sa competition, baka andyan si Hiwaga, andyan pa yung iba pang mga sumisikat sa social media. Kaya unti-unti sigurong nababawasan yung attention na binibigay kay